Welcome to Donmar TV News Channel. Kagabi nga ay natuloy din yung pagpunta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City kung saan ay naroon nga yung mga sugatang sundalo at mga nasawi rin sa pagbagsak ng C-130 plane noong nakaraang linggo sa bahagi ng Sulu. Una niyang pinuntahan yung bahagi ng Naval Forces ng West Mincom. At doon binisita ni Pangulong Duterte ang mga nasugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital at binigyan ng parangal ang mga ito ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. At isa-isa na pinuntahan ni Pangulong Duterte ang lahat ng mga sugatang sundalo at nagbigay-bugay. Siya mismo yung nagpin ng medalya at sumaludo pa sa mga sundalo na nagpapagaling doon, Bombo Elmar. Tiniyak ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na magiging transparent sila sa kanilang investigation sa pagbagsak ng C-130 transport plane sa Patico, Sulu noong linggo. Ayon kay AFP spokesperson Major General Edward Arevalo, kanilang sinisigurado na walang whitewash sa ongoing investigation na pinangungunahan ng Philippine Air Force Air Mobility Command. Diit ni Arevalo, kapag may mga impormasyon na may kaugnayan sa national security, mananatili itong confidential. Determinado ang AFP malaman ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng transport aircraft, gayong sumunod naman ito sa kaukulang protocols, gaya ng approach speed at landing spot ng aircraft. Aalamin ng probe team kung bakit na-miss ng C-130 ang runway. Sinimulan na ang probe team ang kanilang pagsisiyasat. Kahapon, dumating na sa Sulu ang mga investigators. Lahat ng posibleng anggulo sa pagbagsak ng C-130 ay sisilipin ng probe team. Kabilang na ang sitwasyon ng runway, kakayahan ng mga piloto, overloading, equipment at klima o ang panahon sa lugar. Controversial na pork barrel scandal si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Batay sa promulgasyon ng Sandigan Bayan Special First Division, bumoto ang dalawang maestrado para i-absolto si Revilla. Habang isa naman na nais silang isa lang pa rin ang kaso o isulong. Ang nasabing mga reklamo ay binubuo ng 16 na bilang ng graft charges, kabilang sa mga bumoto para ma-acquit si Revilla. Sina Associate Justices Geraldine Faith Ekong, Edgardo Caldona at Rafael Lagos. Abang kumontra naman sina Associate Justice Efren de la Cruz at Bayani Jacinto. Sa kabilang nito, buhay pa rin naman umano ang mga reklamo laban naman sa binansagang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Una na rin na-convict si Napoles para sa plunder charges, kaugnay pa rin ng paggamit umano ito ng mga peking non-governmental organizations and NGOs sa kapwa nila akusado rin at dating tauhan ni Revilla na si Richard Cambe ay hindi na rin kasama sa kaso dahil sa pumanaw na ito habang nakakulong naman sa New Bilibid Prisons o NBP. Sa kulang-kulang 16 na milyon na bumoto sa akin noong 2004 at halos 20 milyon na bumoto sa akin noong 2010 na marinig ang aking sagot at putulin na ang kanilang paghihintay. Naintindihan ko po, Ginoong Pangulo, ang galit ng ibang tao. Ako man ay magagalit din kung di ko pa naririnig ang buong katotohanan. At katulad din ng ating mga mahal na kababayan, naghahanap din po ako ng katarungan kahit sino pa ang tamaan. Ginoong Pangulo, paulit-ulit na binabanggit ang aking pangalan na kumita at nagbulsa ng pera ng bayan sa pamamagitan ng mga bogus NGOs. Pero sa makailang ulit na pagharap ng kanilang paboritong whistleblower sa Senado at sa media, ay paulit-ulit naman nilang sinasabi na hindi nila ako kakilala at kahit minsan hindi nila ako inabutan ng pera. Ganun pa man, pilit pa rin akong sinasangkot sa iskandalong kitang-kita na sila mismong mga whistleblowers at iba pa nilang mga kasabwat ang may kagagawan ng lahat. Inamin ng kanilang whistleblower na eksperto siya sa panggagaya at pamimeke ng pirma.
Ibig sabihin, sila ang gumagawa ng lahat ng dokumento mula sa endorsement ng proyekto, pati mismong notaryo, hanggang mailabas ang pondo sa DBM na pinaglulunggaan ng may mga doctorate sa pagbuo ng sindikatong Sarugang at anumalyang katulad ng 10 bilyong pork barrel scam. So, for the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Tingnan niyo po, Ginoong Pangulo, kung gaano kasinungaling ng mga yan. Sabi nila, yan daw po ang aking pirma. Eto naman, Mr. President, tingnan nyo. Iba naman ito. Pirma ko din daw yan. I show you another signature, Mr. President. Sinasabi nila na kinonfirm ko daw yung mga pirmang yan. At yung iba pa, common sense lang po, Mr. President. I did not confirm anything. So, Madam Coa, so di po ba't malinaw pa sa sikat ng araw na iba't iba yung mga pirma na yan? Hindi ko po pirma ang mga nasa dokumento na sinasabi ng mga ito na ebidensya laban sa akin. Ngunit patuloy pa rin nila akong pinagmamalupitan. Mr. President, paulit-ulit pong sinabi ni Ben Hurluy sa hearing ng Blue Ribbon Committee na siya ang pumeke ng pirma sa lahat ng mga dokumento. Ang mga kasamahan pa nga niya mismo ang nagsabing magaling at expert siyang pumeke ng mga pirma. Panoorin po natin ito. May na pino-forge po. May pagkakataong pino-forge yung pirma ng mababatas. Opo. May nabasa kasi kung isang interview sa pahayagan na kaya mo daw gayahin anumang pirma. Depende po sir kasi minsan may mga stroke na hindi nila... May pa-stroke ka na. Opo, may ganun eh. At sabi ng mga witnesses namin, yung mga kasamahan ni Ben-Hur, and kino-confirm din ho yan ni Ben-Hur, sila yung gumawa. nag-forge. Sa mga tuwid, eto pa lang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Ginoong Pangulo, kung ang mismong DBM nga may Boy Xerox na namemeke ng mga saro, bakit napakahirap paniwalaan na dito sa PDAF ay meron namang Boy Pirma na namemeke ng pirma sa mga dokumento? Bakit paglilinisin ang tauhan nila sa DBM, not guilty without thinking? Pero kapag kalaban nila, no way! Oh no, Mr. President. That's very abad. Sa halip na kasuhan dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ang inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Agad-agad nilang ginawang state witness ang mga umamin ng kriminal. Hindi po ba't sa normal na proseso, ang korte lang ang may kapangyarihan na magsabi kung sino ang hindi most guilty at pwedeng gawing state witness? Hindi po ba't mangyayari lamang ito matapos silang maidemanda bilang akusado ayon sa krimen
na kanilang kinasasangkutan. Pero ano po ang ginawa nila? Ura-urada nilang ginawang state witness itong mga jukebox king and queen na si Boy Pirma at ang kanyang mga alipores. Kahit ano ay kanilang kinakanta ayon sa kagustuhan na naghulog ng pera. Kapalit ang pangakong hindi sila makakasuhan. Balikan ko lamang ang binanggit na ibinulsa ko raw na komisyon sa mga proyekto mula sa PIDAF. Ayon kay Ben Hurluy, ibinigay daw sa aking Chief of Staff at Chief Political Officer na si Attorney Richard Cambe ang pera. At upang maging kapanipaniwala ang kanilang alegasyon, nagbigay pa sila ng petsa kung kailan at kung saan daw ibinigay ng whistleblowers ang pera. Sa biglang tingin, iisipin mong totoo ang bintang. Pero sa katotohanan, napakasinungaling talaga nila. For the record, Mr. President, kailanman, mula noon hanggang ngayon, hindi ko naging Chief of Staff o Chief Political Officer si Attorney Richard Cambe. Get your facts straight. Sabi ni Ben Hurluy, tiyak siya sa listahan na ginawa niya. Yabang pa niya. Sigurado siya sa mga petsang nakalista doon.